Alam niyo ba na ang Japan ay muntik nang maging biktima ng mga Mongol? Sa loob ng 1,000 taon, ang Japan ay kilala bilang bansang hindi kailanman nasakop ng anumang imperyo. Dahil isa itong kapuluan, wala silang karanasan sa malawakang pananakop. Ang digmaan sa Japan ay lokal, personal at marangal. Hindi isang digmaang kayang lumamon ng buong bansa. Kaya, noong ika-13 siglo, nang dumating ang balitang paparating ang pinakamalakas na imperyo sa mundo, nagulat ang Japan at labis na natakot. Noong panahong iyon, nanginginig ang mundo sa pangalan ng Mongol Empire. Pinamumunuan ito ni Kublai Khan, apo ng mananakop na si Genghis Khan. Sanay sa total war, walang awa, gumagamit ng coordinated army at hindi duelo. May explosive weapons, signal bombs, veterano sa mass invasion at pananakop ng lungsod. May karanasan sa digmaan sa China, Korea, Persia at Europe. Para sa mga Mongol, ang Japan ay isang maliit na hadlang lamang. Sa kabilang panig, ang Japan ay nasa ilalim ng Kamakura Shogunate. Ang lakas ng bansa ay ang samurai at ang bushido. Sanay sa one-on-one combat, digmaan ay may karangalan at ritual. Limitado ang karanasan sa malakihang hukbo. Halos walang karanasan sa naval invasion. Umaasa sa espada, pana, disiplina at tapang. Ngunit sa harap ng isang imperyo, ang tapang ay hindi sapat. Noong 1274, tumawid ang hukbo ni Kublai Khan mula Korea patungong Japan. Bitbit nila ang 900 na barko at mahigit 30,000 na sundalo. Sa Hakata Bay, tumambad sa mga Hapones ang isang tanawing parang katapusan ng mundo. Horizon na puno ng barko. Ang mga templo ay napuno ng nagdarasal. Ang mga samurai ay naghintay dahil alam nila na wala silang kayang gawin. Sa kalaliman ng gabi, dumating